Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo ay maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yan ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Patuloy si Jesus sa pangangaral ng bagong batas. Bagong batas. No? Bago, hindi dahil lumikha siya ng bago na mga batas. Bago kasi mas pinapalalim niya ang mga nakasaad sa batas. Pinapalalim niya ang pagsunod sa batas sa pamamagitan ng diwa ng pag-ibig. Pag nilagyan mo ng pag-ibig ang pagsunod sa batas, lumalalim ito, napapalalim ito, at ito'y nagiging mas bago. Kahapon, pinatingkad ni Jesus ang pagiging mabuti kaysa pagiging tama. Yun yung narinig natin at yun yung pinagnilayan natin. No? Pag sinunod mong batas, tama ka. Pero pag sinunod mong batas ng may pag-ibig, ikaw ay mas magiging mabuti. Ngayon naman, binibigyan pansin ni Jesus ang pagiging patas ng Diyos. Patas ang Diyos. Sa pagsasabing, pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Hindi ba ganon? Kapag umulan, wala namang pinipili kung sino ang mababasa. Tama? Di ba? Ganon. Kapag pinasikat niya ang araw, walang pinipili kung sino ang maaarawan. Mabuti man o masama. Banal man o makasalanan, lahat mababasa, lahat maaarawan. Ibig sabihin kung paano tingnan ng Diyos ang mga mabubuti, gayon din ang kanyang paningin sa mga masasama. Kaya naman, ayon kay Jesus, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Kaya nyo ba yon? Hello? Kaya ba natin yon?
no? Nang tingnan ng patas ang ating mga kaaway at ang ating mga kaibigan. Hello. Ang hirap no? Totoo naman. At inaamin natin ito. Pero alam nyo, kung noon, ang tinuturing mong masama o tinitignan mong masama ay ang iyong mga kaaway, alam mo, sa panahon ngayon, nagbago na. Kahit ang mga kaibigan o kahit ang mga mabubuti sa'yo, may mga tao, tinitignan ka pa rin ng masama. Yung amo mo na, niloloko mo pa. 'Di ba? Ay, may ganyan mga tao, no? Merong ganyan, no? Yung ang bait-bait mo sa tao, no? Pero iba pala ang tingin sa iyo. No? Anong gagawin? Lolokohin, no? May pumasok na kasambahay, tinanggap mo, binigyan mo ng trabaho, no? Tinuring mong hindi iba, tapos sa huli, anong gagawin? Nanakawan ka. 'Di ba? May mga ganyang kwento. No? Meron kaibigan mo, no? Tinuring mong matalik na kaibigan, no? Pinakitaan mo ng mabuti. Tapos sa huli lolokohin ka. Sa halagang magkano? Pera lang. Nagkakasira ang magkaibigan. Bakit? Kasi may mga taong ganyan. Iba kung tumingin. Talaga, no? Hindi mo na alam ang panahon ngayon. No? Dati, titignan mo masama kung kaaway mo. Ituturing mo masama kung kagalit mo. Kung may nagawa sa'yo. Ngayon, kahit anong buti mo, kahit anong pagpapakita mo ng maganda, ang tingin sa'yo, pwede tong lokohin. Pwede tong kupitan. Pwede tong ichismis. Grabe, no? Pero alam nyo, kahit ganyan, ang turo ni Jesus, tingnan ang bawat isa ng patas. Tingnan ang bawat isa kung paano mo tinuturing o tinitignan ang mga mabubuti at kaibigan. Kapag ganito tayo tumuring ng kaaway, kapag ganito tayo tumuring ng tao, hindi lang tayo magiging mabuti, kundi ayon kay Jesus, tayo ay nagiging ganap o banal. Hindi ka lang nagiging mabuti, ikaw ay nagiging banal. Ito ang pinagkaiba ng pagsunod sa batas ni Jesus at pagsunod ng mga Pariseyo. Si Jesus laging kasama ang puso na hindi kailanman nakita sa mga paraan ng Pariseyo. Kakaiba talaga ang Diyos, Kaya ang Diyos, kahit paulit-ulit mong ipagkanulo, kahit ang Diyos, paulit-ulit mong lokohin, patas pa rin kung tumingin. Tayo, iba No? Pag niloko ka na, ayaw mo na. Ayaw mo nang tingnan. No? Pero si Jesus, patas kung tumingin. Mga kapatid, ang batas, kapag nasunod ayon sa paraan ng mundo, tayo ay nagiging mabuting mamamayan. Sundin mong batas, magiging mabuti kang mamamayan. Pero kapag ang batas ay nasunod ayon sa paraan ni Kristo, tayo ay nagiging banal na nilalang. Amen? Amen.